Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik pong muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po ay nasa mapayapa at maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin na si Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon po sa kanya, hindi po siya papayag na baluktutin po ang batas ng ating Republika ng Pilipinas. Hindi po siya papayag na ang umiral po sa ating bansa ay puro po bend the law at break the law. Yayon po yan kay Senate President Cayetano. At syempre po, ganyan po talaga nasa kanila po kasi ang kapangyarihan. At nahandito naman po kay Senator Cayetano ang katotohanan, batas. Hindi po ba? Pakinggan na po natin ang balita at komentuhan po natin. Ito po, mag-umpisa na po tayo. Naniniwala si Senate President Alan Peter Cayetano na may mas malalim na dahilan sa likod ng pilit at iligal umanong pag-agaw sa liderato ng Senado. Ginit po ni Cayetano na hindi nila papayagan na baluktutin ang batas para sa interes ng iilan, lalo na ng mga kasama nilang mambabatas. At sa kabila nito, naniniwala din si SP Cayetano na may basbas umano ng Malacanang ang aksyon ng Gatchalian Bloc para muling makuha ang Senate leadership. Report mula kay Mark Gabriel. I will calmly, actively fight for the rights of the Senate, rights of the duly elected Senate President. Hindi papayagan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ilan nilang kasamahan na baluktutin ang konstitusyon para lang sa kapangyarihan. Sabi ni Cayetano, bababa lang siya sa pwesto kung makakakuha na ng 13 boto ang kampo ni Senator Win Gatchalian. So now it's between power and truth. The truth is, and all of you know this by your heart, there are 24 senators. So you need 13 for a quorum and for a majority. Naniniwala si Cayetano na may basbas ng Malacanang ang aksyon ng 11 nilang kasamahan para muling makuha ang liderato ng Senado. Kasama na rito ang pananakot sa ilang senador. It happened in February nung si Senator Legarda. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Diba? I'll stop there kasi it's obvious naman eh. Sabi pa ni Cayetano, may mas malalim na dahilan sa likod ng pilit at iligal na pag-agaw sa kanyang pwesto. Isa na rito ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilan ang kailangan para ma-impeach ang isang official? 2/3, 16. Okay? So, mga aresto na naman ng ano. So, ang 12 is 2/3 of 18. So, kung mga aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino yung gusto niyang convict. Sasabihin nila, nakakulong yung 6 eh. So, ang quorum namin is based on 18. So, based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan ang kasunod nito. O, anong kasunod? PI o CONAS. So, hindi biro yung kasunod. Hindi ito labanan ng si Soto o si Cayetano, si Gatchalian o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po future ng ating bansa ang at stake dito. Sa harap nito, wala raw plano si Cayetano na isuko ang kanyang mandato hanggat hindi pa siya napapalitan sa pwesto nang naaayon sa konstitusyon. Umapila rin si Cayetano kay Gatchalian na maghintay ng tamang pagkakataon hanggang sa makakuha siya ng sapat na boto at huwag sayangin ang kanyang political career sa pamamagitan ng pagsunod sa maling utos at udyok ng kanyang mga kasamahan. Mark Gabriel. Paano po kasi halos lahat po kasi sila kasama po sa sindikato. Sindikatong pagnanakaw na mahigit 3 taon na at patuloy pa yata. Di umano. Sindikato Halos lahat po sila. Dahil sino po ba at kanino pumutok ang malawakang korupsyon? Hindi po ba sa kanila? Lalo sa budgeting. Sino po ba nagmamando ng budgeting? Hindi po ba nangunguna executive at legislative? Kaya nga lumawak ang korupsyon at naging male-maleta at isang damukal na insertion at sila po ang nasa likod nito lahat.
Kaya tama yung sinasabi po ni Senate President Cayetano. Nakita niyo po kung gaano po kasasakim ang mga tao na ito na nagagamit po dahil sa kanilang pang-interes. Sariling pang-interes na lang po iniintindi nila. Hindi na po ang kapakanan ng mga Pilipino at ang ating bansa. Pang-sariling interes na lamang. Dahil tama yung sinasabi ni Senate President Cayetano Ang susunod po rito, mga kababayan, pagkatapos po nito, na makuha nila ang liderato. Dahil siya naman po hindi swapang sa kapangyarihan. Sumusunod siya sa saligang batas. Kailangan po majority vote, 13. At yan naman po ay mangyayari dahil ginagapang nila, ayon kay Senate President, pinipilit nila na makuha yan. Kaya nga po marami pa raw sila ipakukulong ng mga senador. Baka daw higit pa sa 6 o 6. At dito, yung mga senador na yon, na pag hindi sila nanindigan, babaliktad sila. Kung wala silang prinsipyo, sasama sila dito sa grupo ng mga ulupong at mga buhaya di umano. At ano pa raw ang kasunod? Tama pa rin. Di ba? Impeachment. Pag nakuha na nila ang majority, impeachment. Napakaganda ng paliwanag. Kasi kukulong. 12 sila o 13, higit pa. Majority na po, makukuha na nila ang 1/3 ayon kay SP Cayetano. At ano pa ang pinakamasamang mangyayari sa nakasunod sa ating bansa? CONAS o yung People Initiative, PI. Babaguhin na naman nila o bubuksan nila ang ating konstitusyon. Di po ba? Para po palawigin ang kanilang kapangyarihan at hindi na po mawala sa kapangyarihan ang mga demonyo ito, mga ulupong na ito. Yan po ang hindi papayagan ni Senate President Cayetano hanggang siya po ang Senate President. Ngayon po kasi, wala na pong independent ngayon. Hindi na po independent ang Senado ngayon at ang House of Representatives. Halos hawak na po yata ngayon na executive. Pagka po hindi nila kaisa, pababagsakin nila. Ganun po yata ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Pag hindi nila kaisa, kalaban nila. Kasi ang kailangan po yata nila ay pare-parehas po sila ng karakas. Ano po yung karakas? Pare-parehas po silang magnanakaw sa pera ng taong bayan. Di umano. Tama po, dahil ginagamitan po ni Senate President ng batas, ng konstitusyon. Kailangan po na ayon sa konstitusyon. Pero itong mga tao na to, hindi na po natatakot ito. Excuse me po. Hindi na po sila natatakot na masira ang kanilang dignity o dignidad o masira ang kanilang political career. Kasi kung magkakatotoo ang sinasabi ni Senate President Cayetano, wala na pong botohan. Kaya itong mga tao na ito, malalakas ang loob. Kasi kung matutupad yung plano nila na CONAS, itong People Initiative, kung matutuloy ito, wala na pong botohan. Hindi na po nila kailangan mangampanya sa taong bayan. Sila pa rin ang nasa kapangyarihan. Kaya wala na po silang kahihiyan, wala na po silang pakialam. Kung magalit man ang taong bayan at sila'y pagmumurahin, hindi po ba? Wala na po silang pakialam kasi hindi na nila kailangan ng taong bayan. Dahil doon po sa gagawin nila, sila na lang po mga politiko ang masusunod. Dahil nga binuksan at binago na nila ang 1987 Constitution. Hindi po ba? Kaya dyan po nangangamba at nalulungkot na sana'y huwag mangyari ayon kay Senate President Cayetano na lamunin ang ating bansa at sakupin ng mga masasama at ganid sa kapangyarihan at swapang sa pera ng taong bayan. Huwag naman sanang mangyari ito, mga kababayan, na ang ating bansa ay makubkob at maghari ang mga ganitong klaseng politiko, mga sakim. Hindi po ba? At sanay na sanay pong baluktutin ang batas ang ating republika ng ating bansa. Binabastos na, binabaluktot talagang napakasama. Napakasama po pala ng pamilyang yan.
Ngayon po napatunayan ng mga bagong henerasyon. Kasi nung panahon po ng henerasyon ng tatay niya, ay yung panahon po ng ating mga magulang at ating mga lolo, ay naranasan po nila yan. Pero sa panahon po ngayon, naranasan po natin ng anak kung paano po gumamit ng kapangyarihan. Lahat po ay binababoy di umano. Pagka ikaw ay matino na politiko, kaya ka nilang pabagsakin at sisirain ka gamit ang pera ng taong bayan. At itong mga tao na ito, sobrang sakim, mga kababayan. Maraming salamat po at ingat-ingat po, Senate President Cayetano, dahil alam naman po natin, yung sinasabi mo nga, nasa iyo ang katotohanan, pero nasa kanila ang kapangyarihan. Kaya gagawin nila ang lahat, gamit pa at nasa kanila pa ang pera ng taong bayan. At alam naman po natin, ang mga politiko sa ating bansa ay napakadali po na bumaliktad. Lalong-lalo na po, wala po sa kanila halos. Karamihan po sa kanila ay hindi na po uso ang prinsipyo. Pera-pera na lang. Hindi po ba? Ingat po kayo, Senate President Cayetano. Ingat po. At darating naman po ang panahon na matatapos din po ang kawalanghiyaan ng mga tao na yan. Yan po ang iniintay naming taong bayan. At maraming salamat din po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay excuse me po, kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Bali, kay Jem Aris from United Arab Emirates, kay Annie Jo, kay Norma Garcia, kay Mary Natividad Binden from Netherlands, Gay at Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena and Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City, at si Georgia Mercadal from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At ingat-ingat po at God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat din po mga kabayan sa inyo pong lahat. At ingat-ingat po tayo at tiis-tiis po muna tayo. At kailangan natin magtiis. Muli po. Bye-bye.